Sige po, tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Parang ang lungkot-lungkot ng buhay niyo. Nahirapan ba kayo? Toy, kakanta si Papa. Kasi malungkot yung mga kapatiran natin, no? Parang bigat-bigat ng dala. Alam niyo, lahat ng pasanin natin, ibigay natin kay Lord. Amen? Huwag nating pasaning mag-isa. Mahirapan ka. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo. Kahirapan nitong mundo, huwag mong pansinin. Kabiguan nitong buhay, tawanan mo. Ituon lang ang buhay mo kay Jesucristo. Ikaw ay tutulungan sa iyong kahirapan. Di magpakailan pa man. Sino ang makapaghiwalay sa pag-ibig mo? Kahirapan, kahubaran, huwag bilang buwan. Kung si Kristo'y kasama natin, sino ang laban sa atin? Walang makapaghiwalay sa iyo at sa akin kay Jesus. Kahirapan nitong mundo'y huwag mong pansinin. Amen. Kabiguan nitong buhay, tawanan mo. Ituon lang ang buhay mo kay Jesucristo. Ikaw ay tutulungan sa iyong kahirapan. Ang pag-ibig niya'y magpakailan pa man. Sino ang makapaghiwalay sa pag-ibig mo? Kahirapan, kahubaran, uwang bilangguan. Kung si Kristo'y kasama natin, sino ang laban sa atin? Walang makapaghiwalay sa iyo at sa akin. Sino ang makapaghiwalay? Pag-ibig mo, kahirapan, kahubaran, uwang bilangguan. Kung si Kristo'y kasama natin, sino ang laban sa atin? Walang makapaghihiwalay sa iyo at sa akin kay Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Sana wag tayong lumayo sa Diyos. Amen. Ano mang hirap ng buhay, kayang-kaya natin yan. Amen.
Huwag tayong tumigil. Huwag tayong maniwala kung anong kinain yung bagong taon, manok man, ay isang kahig ng buhay nyo. Alam niyo yan, ang daming pamahiin itong bagong taon. Hallelujah. Kung wala kayong gold coins sa lamisa, ay wala nang mangyari sa buhay nyo na maganda. Daming naluokong Pilipino, no? Hallelujah. Kami sa tindahan namin, daming naghahanap ng gold coins. May gold coins po kayo. Tinda. Chocolate yun eh. At karamihan sa mga post ng mga kaibigan natin sa Facebook, na sabi ni Pastora, ano yun, B, bakit dami naghahanap ng gold coins? Ayan, may nilalagay sa bigas, may bigas, may itlog, na puro bilog, mayroong tig-1,000 na nakarol doon at mayroong gold coins para daw ay swertihin. Diyan ba kayo? Hallelujah. So, alam niyo mga minamahal, tayo ay mga anak ng Diyos. Higit pa sa mga taong pinagpala. Amen? No? So, maraming mga pamahiin para umalwan ang ating buhay. Pero ang Biblia ay nagsasabi na kung tayo po ay walang gagawin at patamad-tamad, talaga maghihirap tayo. Nandiyan pa kayo? Sapagkat sabi ni Haring Solomon, ang taong masipag ay lalong ano? Gumaganda ang buhay, umuunlad, yumayaman. Amen. No? Kaya ang pagunlad ng buhay natin ay wala sa kung ano ang mga tinuro ng mga matatanda sa atin. Maliban na dapat ating panghawakan ay salita ni Lord. Amen. Diba? Ano ang sinasabi sa Bible? Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang sabi doon, for I know the plans I have for you. Amen. Hindi tayo, wala sa atin. Yung magandang bukas, sinabi na ni Lord yan eh. Diba? For I know the plans I have for you. Declares the Lord. Alam niyo, yung salitang declare, diniklara na yan eh. May sulat na yan. Hindi yan pwedeng baguhin ni Satanas. Hindi yan pwedeng baguhin kung ano mga paniniwala ng mga Pilipino na ating narinig sa mga Chino. Alam niyo, yung mga nangyayari sa mundo, lahat ng yan, pera-pera lang yan. Hello? Katatapos na lang Pasko, ano nakadisplay sa Divisoria? Puro puso. Nakarang araw, doon kami sa Divisoria. Tapos na yung mga mga preparasyon ihanda sa Pasko. Puro puso naman. Pira-pira lang yan eh. Kaya pag negosyante ka, pag business-minded ka, ay talaga naman. Yumaman na mga Chinese sa atin eh. Yumaman na sila. Kasi tayo mga Pilipino, alam nyo, madali tayong maniwala.
sa mga pangpaswerte sa buhay. Hindi ka lang swerte. Pinagpala ka na nga eh. Amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Ay, pastor, masama pala yun. Walang masama doon. Ang masama, kung doon ka maniwala at magtunganga ka lang pagdating ng January 1, ay, maghintay na lang ako ng biyaya galing sa langit. Huwag tayong Juan. Amen? Amen. Huwag tayong Juan. No, si Juan nakangangalang. Ano yung bayabas hinugi? Sabi ni Juan. Anong katamad talaga ni Juan, ano? Magpitas na lang ng bayabas. Bayabas na lang nga. Wala naman siyang ginawa eh. Ang ginawa ni Juan, nagkaka na lang eh. Kaya nga, sa Kristiyano, dapat walang Juan. Amen? No? Hallelujah. Kasi nga, tayo pinagpala ni Lord. Binigyan tayo ng Panginoon ng kaisipan. Binigyan tayo ni Lord ng kompletong bahagi ng katawan para gamitin natin. Amen? E sabi ng iba, karamihan na bibili na ngayon ng karne ay karning baboy. Karamihan ay hindi bibili ng manok kasi baka daw maging isang kahig, isang tuka ang buhay. Hindi ba yon? Anong kaugnayan ng manok sa kakainin mo sa bagong taon? Diba? Hallelujah. Kaya nga, wala po yan. Ang magandang buhay ng anak ng Diyos ay wala sa kung anong sinuot natin. No? Ang kamalasan, mga minama sa buhay ng tao, na kung wala kang Kristo sa buhay, talagang mamalasin ka. Amin po ba? Kasi, alam niyo, ang kamalasan, hindi naman yan takot sa kung ano, gaano mang kalakas paputok mo eh. Bakit tayo nagpapaputok? Para daw ay taboy ang malas. No? Kaya ang ginagawa ng mga tao, lahat na ng ingay ginagawa. Diba? Pati yung mga motorsiklo, binabago yung mga tambotso. Para ano? Para itaboy ang malas. Hallelujah. No? Hindi yun, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po yun. Lahat po nang yan, negosyo yan eh. Turotot, negosyo yan. Kami dami na kikin sa turotot eh. Hallelujah. Dahil pa nga naghanap, ubos yung turotot namin. Pero hindi po yun para itaboy ang kamalasan. No? Talagang ang kamalasan sa buhay darating yan. Kung matutulog ka lang, no? At laging sasabihin mo, sabi ng Bible, may leon sa daan. Kaya dito lang ako sa aking higaan, may leon sa daan eh. Sabi na aklat ni Solomon, ang tao tamad, no? Laging nakahalukip-kip ang kamay. Malamig eh. Pero alam niyo yung mga tao na mayroong determinadong umunlad. Madaling araw palang gising na. Yung mga tao sa palengke, bakit sila? Bakit magandang buhay nila? Bakit? Determinado sila sa buhay para kumita at umunlad. Anong oras sila nagigising? 2:00, 1:00 na madaling araw. May tao na sa palengke. Kaya, maraming mga tao na ang buhay sa palengke ay magandang buhay. Umunlad. Yumayaman.
Bakit? Maaga pa silang gising. Eh, tayo na mga Kristiyano, isip natin, tal, sagana naman ang biyaya ni Lord, di paisi-isi tayo. Diba? Kontento tayo sa ating buhay. Hallelujah. Ngayon, syempre, bagong taon, sabi nila, bagong buhay, no? Totoo yun. Kailangan nating magpanibago ng sistema sa ating buhay. Amen? No? Ano yung turo ng Bible? Sa bawat mananampalataya, huwag daw nating iasa ang ating ikinabubuhay sa iba. No? Tayo na mga mananampalataya, huwag tayong, kung maaari lang, no? Huwag nating gamitin ang ating pagiging Kristiyano para manlimos. Nandiyan pa kayo? No? Huwag nating gamitin ang Panginoon, mga ruling tayo, para tayo po ay magkaroon ng magandang Christmas party. Merry Christmas po para ito sa gawain namin. Huwag po. Bakit di pa tayo pwede mag-Christmas party na hindi tayo mag-caroling? Alam niyo mga minamahal, na tayo na mga anak ng atin pong Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng Bible, ipamuhay natin. Amen. Huwag nating iasa ang ating ikabubuhay sa ibang tao. Bakit? Naghahanap buhay din sila eh. Diba? Kasi naglipa na sa lupa, naglipa na sa mundo. Alam niyo yun? Ginagawang hanap buhay ang palilimos. At tingin ko, mas maganda pang buhay ng mga badyaw kasi sa atin eh. Bakit sila? Bakit nasanay na sila sa kalsada? Kasi kumikita sila eh. Diba? May mga tao, lalakas ng katawan, lalaki pa eh. Lalaki ng muscle eh. Pagkakyat sa sakyan eh. Ako naman po hindi masamang tao eh. Ako naman nagbago na rin. Kaya parang nananakot pa. Tapos pakalog-kalog ng barya para mahingi sa mga tao. Eh kami nga ito eh, nagpapastor eh. No? Nagpapakahirap magpasa ng paninda sa Divisoria eh. Tapos yung mga tao, manghihingi ilaang. Alam niyo, kung lahat ng tao ay gumagawa, nagtatrabaho, di ba? Tingin ko, walang Pilipino naman limos at walang Pilipino na maghihirap. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga tayo ng mga manampalataya, kung mayroon mang mga tao na dapat bago ang kaisipan, ikaw yun, na mga anak ng Diyos. Amen? Sapagkat sabi ng Bible, sabi ni Haring David, matanda na ako at mula pagkabata ay wala akong nakita na mga anak ng Diyos na namalimos ng tinapay. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Ngayon, siyempre, kailangan nating mamili. No? Kailangan nating mamili. Sa Deuteronomy chapter 30, sabi diyan, verse 14. Hallelujah. Basahin po natin. Verse 14 hanggang sa mga talata. No, the message is very close at hand. It is on your lips, in your heart, so that you can obey it
Now, listen. Pakinig daw po tayo. Today I am giving you a choice between life and death. Buhay at kamatayan. Between prosperity and disaster. For I command you this day to love the Lord your God and to keep His commands, decrees, and regulations by walking in His ways. If you do this, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you, and the land you are about to enter and occupy. Hallelujah. But if your heart turns away, and you refuse to listen, if you are drawn away to serve and worship other gods, then I warn you now that you will certainly be destroyed. You will not live a long, good life in the land you are crossing the Jordan to occupy. Today I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obey Him, and committing yourself firmly to Him. Amen. Amen. So, may pagpipilian tayo. Amen. Siyempre, ano bang gusto natin? Siguro lahat naman tayo gusto natin ay umunlad. Amen? Hallelujah. So, maraming tao, ang pipiliin talaga ay pagunlad. Hallelujah. Sabi ng isang tao, yung isang matandang dumaan doon sa bahay, sa tabi ng bahay, habang ako nagwawalis, sana gumanda ng buhay natin ngayon. Takot, Jong! Ang pagganda ng buhay, depende sa atin. Pag masipag ka, gagandang buhay mo. Tama po ba? Nakakita na kayo ng taong masipag na naghirap. Kaya nga dito sa mundo mahalaga ang kasipagan. Amen? Parang duda ako Duda ako, parang mabibilang yata ang masipag Totoo yun. Alam niyo, tayo na mga tao, mula pagkabata't nagkaisip ka, alam mo na kung anong mga bagay na dapat mong gawin. Siguro, walang magulang na may stress. Kasi kung ang mga bata natin na may isip na, hindi na magpautos Diba? Kung saan na lang ba? Kita mo mga magulang nag-amen? Ang problema sa atin, baka utos mo, ikaw din magsunod Ay? sabi ng Bisaya, Nak, maglaba ka. Wait lang.
Nak, maghugas ka. Wait po. Diba? Yan na yung salita na malimit natin narinig sa ating mga anak. Wait lang po. Mamaya-maya naman, para bagang pagod na pagod sila. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, pasalamat kayo kung ang mga magulang niyo ay may kakayanan para kayo'y pag-aralin. Paano kung halimbawa walang kakayanan ng ating magulang? Namulat tayo sa mundo, mahirap ang ating tatay at nanay. At may pangarap ka sa buhay at mapipilitan kang pumunta sa ibang lugar para maghanap at mamasukan sa ibang tao. Hindi pwede pa tamad-tamad. Diba? Hindi pwede. Pagmanirahan ka sa ibang tao para lang makapagtapos at makapag-aral. Mahirap yan. Mahirap. Lahat ng kilos mo bilang. Lahat ng trabaho mo talagang dinumero yan. May kahoy na. May tubig na. Lahat yan. Alam niyo mga minamahal, mahalaga po. Kung tayo po'y may pangarap, hallelujah, sa buhay, importante, ilagay natin sa puso natin at sa isip natin, dapat na maging masipag ka. Di ba? Kahit sa paglilingkod natin sa Panginoon, amen. Kahit sa paglilingkod sa Panginoon, dapat masipag tayo. Pagpunta sa church, dapat masipag ka. Hallelujah. Sino nangangarap at sino po yung nagdi-desire na sa taong ito'y magamit kayo ni Lord? Isa, dalawa lang. Tatlo lang. Alam niyo, totoo mga kapatid, pag wala kang involvement sa gawain ni Lord, ang gagawin na magsimba ka lang. Wala kang pinagkaiba sa wala kang pinagkaiba sa ibang relihiyon. Magsimba, maupo, mamungko, mamati, mahuli. Alam mo yun? Opo, pakinig. Uwi. Pag linggo, simba ka uli, upo ka uli. Ganun ang buhay. Ganun lang ba ang nais natin? Yan ba ang nais natin hanggang tayo ay kunin ni Lord? Huwag naman. Bakit? Pagdating sa langit, nagbibigay ng gantimpala. Anong gantimpala ang aasahan natin? Na wala naman tayong nagawa. Diba? Wala naman tayong ginawa eh. Tapos pagdating sa langit, mag-expect ka kay Lord, nabibigyan ka ng reward? No! Hallelujah! So, kapatid, mga minamahal, dapat mayroon tayong ginagawa para sa atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, dagdagan natin yung ating kasipagan sa ating literal na pamumuhay, maging sa paglilingkod natin spiritually sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi kung ang nagawa natin na nakaraang taon, yun pa rin ang ating gagawin. Itong sunod na taon, yun din. Walang mababago sa buhay natin. Amen po ba? Diba? Kailangan dagdagan natin. Ano ba yung pwede natin gawin? Diba? Ano ang pagpapalain sa atin ni Lord? Wala naman tayong itinatanim. Wala naman tayong pinagpapagalan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi ipinangako sa Biblia pagka tinanggap natin si Kristo at nakilala natin siya at pinaglingkuran natin siya, sapat na yun. Kailangan mag-isip tayo ng paraan para tayo pagpalain ng Diyos.
Hallelujah. Diba? Kasi kung ano ang pinagpapagalan mo, diyan ka pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Huwag kang tumigil sa isang bagay lamang. Pag marami kang ginagawa, marami ang pagpapalain ng Diyos sa iyo. Amin po ba? Hallelujah. Kaya ang mga negosyante, hindi lang naman sila natin sa isang negosyo eh. Hallelujah. Hindi lang sila natin sa isang negosyo. Kita natin ang may-ari ng SM. Hindi lang sila natin sa isang negosyo lang. Tayo ng mall, no? Mag-invest ng kanilang kayamanan doon at mga tao, maglalagay ng paninda doon. Hallelujah. Ngayon, marami, halos lahat ng negosyo pinasok na nila. Bangko. No? Basta, lahat. Wala na pupunta ng tao. Kumbaga yung pera tao doon lang. No? Para hindi na mapunta sa iba. Kita po natin yung mentalidad ng mga negosyante. Hallelujah. Diba, nung araw, ilan pa lang yung SM sa Metro Manila. Akala ko ang SM, tindahan lang ng sapatos, shoe mart. Hindi pala. Yan pala ay C at Mindiola. Ipilido pala yun. Akala ko, shoe mart. Shoe mart. C pala yun. Ipilido pala nila yun. Hallelujah. Ipilido ni C at ng Mindiola. Okay. So, kita po natin mga minamahal. Gusto nating i-bless tayo ni Lord. Kahit sa maliit lang, na mayroon tayong ginagawa. Alam niyo yun? Kasi doon kayo i-bless ni Lord eh. Kung ano yung ginagawa mo, yun ang pabubungahin ng Diyos. Amen. Yun ang pabubungahin ng ating pong Panginoon. So, makita po natin mga minamahal. Sabi ng Bible, I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. Life and death. Buhay at kamatayan. Siyempre, ang pipiliin natin, buhay. Amen? Amen. Blessing, not disaster. Sino ba ang gusto ng problema? Sino ba ang nagnanais ng mga sakuna sa buhay? Hallelujah. Kaya nga, ang ating pong Panginoon, ang kanyang bayan ay pinapipili niya. Between life and death, between blessing and disaster. Hallelujah. So, ano pong sabi niya? Today I have given you choice between life and death, between blessing and curses. Now I call on heaven and earth to witness, hallelujah, to witness the choice you make. Langit at lupa, sila yung magpapatunay kung ano ang pipiliin ng kanyang bayan. Hallelujah. Kung ano ang pipiliin ng mga Kristiyano, ng mga anak ng ating pong Panginoon, na sa buhay na mayroon tayo, kailangan natin ang kaalaman at karunungan
para piliin kung ano ang mga bagay na mabuti at nais ng Diyos sa buhay mo bilang kanyang mga anak. Diba? Sabi din sa Jeremiah, for I know the plans. Si Lord, sa foreknowledge ng atin pong Panginoon, sa kanyang kaisipan, nakalagay at nakatanim na siya ay mayroong magandang plano sa buhay ng kanyang mga anak. Hallelujah. Ang kailangan lang natin, sumunod sa plano ng Diyos. Diba? Yung plano dapat sinusunod yan. Kung magpapagawa ka ng bahay, diba? Gagawin po ng architect yung plano ng bahay na gusto mo, ibibigay doon sa engineer, sa foreman, na dapat sundin ng foreman kung ano nakalagay sa plano. Diba? Kasi, yung bahay, ginagawa ng plano, ginagawa ng perspective, at pinapakita doon kung ano yung magiging katayuan o yari ng bahay pagkatapos. O diba? May perspective na, maganda. May kotse pa sa harap. Diba ganun yan? Pag nagpapagawa ng plano, may kotse sa harap. Kahit wala ka pang kotse, magpagawa ka na ng garahe. Nandiyan pa kayo. Ngayon sa atin, sa street, problema na garahe. Dami nag-aaway na magkakapit bahay. Sa garahe lang. Pero pastor nakiparada. Nangkupahan dyan, pastor. Pinarada niya ang kanyang inuba. Dumating yung nakaparada doon. Na parang kanya na yung kalsada. Para may titulo sa kanya eh. Ay pastor, may dumating yung magpaparada doon sa pinarkingan. Bumaba naman yung pastor. Malaki yung pastor eh. Malaking lalaki. Talagang kung makipag-wrestlingan siguro, may laban eh. Sabi na, bakit? Kalsada yun ah. Puro damo naman yung sa gilid ng pinaradahan ko. Siyempre, nag-arason pa sana si pastor. Siyempre, bago lang siya dyan. Nahiya din naman, kinuha niya yung sakyan. Pagkuha niya, may karatula na nakalagay, nilagay dun sa windshield niya. Na kung pwede daw ay ipapark niya yung kanyang sasakyan, ay iurong yung sasakyan ni pastor. Dala-dala ni pastor. Pinakita sa amin yung karatula. Masama ang loob ni pastor eh. Ano pastor eh? Sunod na linggo, dating uli si pastor. Pinark niya uli doon. Pupunta sa bahay. Nahanap ako. Saan na si pastor? Sabi kayo, ay wala. Pagdating ko, paano hanap ka? Baka kilala mo doon nagpark doon. Tinignan ko. Ay kay pastor. Akyat naman ako doon. Dati ako doon busy si pastor, nagtatrabaho. Inaayos siya yung kanyang coffee shop. Naayos siya doon. Ay, pastor, gandang gabi po. Mayroon bagang, yung sakyan mo, pastor, nakapark baga doon? Nagpunta sa bahay, nahanap daw ako eh. Sabi, wala namang nakapark doon kanina eh. Tsaka kalsada yun. Oo nga naman. Ang kalsada, wala namang nagmamayari yan eh. Pag naunahan ka, di pasensya ka. Maghintay ka kung kailan mag-alis yun. Eh di, medyo kita ko, medyo nag-iba na ako ni pastor eh. Kako, pastor pa na, pagka medyo nakuha din na, nag-iiba din eh.
Punta siya. Pagdating niya, may karatula uli. Sabi niya, sino ba gayan? Sige nga, picturean ko nga. Pinicturean niya yung sakyan. Sabi ng asawa, huwag na di. Alis na tayo eh. Di ba, flight na natin bukas. Ayaw din maabala ng asawa. Kasi pabalik na sila ng ibang bansa eh. Yan pala si pastor. May general na kapatid sa Krami. Ay, taga-Krami din yun, nakaparada. Kasi sabi ni misis niya, ay nurse yung asawa eh. Ay, kinabukasan kasi, flight din pa London. Pabalik siya ng London. Eh, ayaw maabala ng asawa. Di, wag na. Pinicture ni pastor yung sakyan. Yari siya ngayon. Siguro, napag-isip-isip siya ni pastor, pagka kung pa niya sa kapatid niya sa Krami, madili pa yung kanilang flight. So alam niyo mga minamahal, sa ating kalagayan bilang mga anak ng atin pong Panginoon, mahalaga kung ano ang pinipili natin sa buhay. Amen? Totoo. Minsan sa mundo ito, natatakot tayo. Nangangamba tayo. Pero kailangan nating mamili na isang wise na pamimili. Piliin natin ang buhay. Amen? Piliin natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Si Lord nagplano niyan eh. Diba? Ang ganda ng plano ni Lord sa buhay natin. Ang kailangan lang natin, sundin kung ano ang nakalagay sa plano. Amen? Hallelujah. Pagdating ng panahon, makikita natin kung ano yung nakalagay sa plano at perspective na gusto mong mangyari sa buhay mo. Makikita mo yan sa literal. Ito ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi, tandaan po natin mga minamahal, dito sa mundo, wala namang permanente. Lahat tayo mawawala eh. Lahat tayo lilipas sa mundong ito. Pero ang mahalaga, natupad natin, nagawa natin kung ano ang plano at purpose ni Lord. Bakit Kanya tinawag? Bakit Kanya pinili? Hallelujah. At ang pagkapili ng Diyos sa atin ay hindi para mahirapan tayo, kundi para i-enjoy natin ang blessing ng atin pong Panginoon sa atin. Ang kailangan natin ay sundin ang plano ng Diyos. Diba? Tayo may mga plano sa buhay. Pero higit na mas maganda ang plano ni Lord. Amen? Mas maganda ang plano ni Lord. Hallelujah. At yung magandang plano ng Diyos ay kusang dumarating yan. Hallelujah. At pag dumating sa buhay natin, huwag mong pakawalan. Amen. Kasi nga, ang pagkakataon ay minsan lang dumating sa buhay ng tao. Amen po ba? Ang pagkakataon, minsan lang dumating yan. Pag na-miss mo yan, mahirapan ka kung kailan yan darating uli. Pero pag dumating yan, kailangan i-grab mo. Hallelujah. Samantalahin mo. Glory, glory to God. Kaya nga, sabi ni Yahweh, ang pakiusap ng Diyos, sabi dito,
For I command you this day to love the Lord your God. Una, ibigin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Diyos. To love the Lord your God and to keep His commands. No? Sundin natin. Ano po? Kung ano ang kanyang mga ipinag-uutos. Ano pa? Decrease. Ano ba yung panuntunan ng ating Panginoon na dapat nating gawin at sundin bilang mga anak niya? Hallelujah. At sabi niya, sunod, ang regulation. May mga regulation ng ating Panginoon. Regulasyon. Pamantayan na dapat sundin ng mga anak ng Diyos. Diba? Hallelujah. Ito yung pamantayan ko. Pamantayan ng Diyos. Hindi yung pamantayan natin. Tayo may pamantayan din sa buhay. Pero yung pamantayan natin, dapat ipasakop natin sa pamantayan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sapagkat yun ang kailangan ng bawat Kristiyano ay sumusunod kung ano ang regulasyon ng ating pong Panginoon para sa atin. Hallelujah. Bakit? Hindi naman tayo nagmamayari ng ating buhay. No? Yung buhay mo, yung buhay ko, pinagkatiwala lang ni Lord yan. Hallelujah. So kailangan sumusunod tayo sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sa pamagitan ng sabi ng Bible, by walking in His ways. Na? By walking in His ways. So, ibig sabihin mga minamahal, sumusunod tayo, ipinamumuhay natin kung ano ang nais ng ating pong Panginoon na dapat nating ipamuhay. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya sabi niya, if you do this, you will live and multiply. Pag ito daw ay ating isinakatuparan, tayo po ay mabubuhay. At, anong sabi ng Bible? Multiply. Dadami tayo. Amen. Dadami ang lahi natin. Gusto ba natin yon? Parang kuntin na kayo sa lahi nyo. Ay, kay pastor, ganito lang talaga eh. 4 na lang talaga kami. So, kailangan mga minamahal, no? Sundin natin ang panuntunan ng ating pong Panginoon. At yung buhay na gusto natin umabang ating buhay, ibibigay ng Diyos yan. Diba? Pangako ng Panginoon yan. Hahaba ang ating buhay. Paano ma-enjoy ang blessing ni Lord kung maubuhay ka lang ng maikli sa mundo? Anyway, hindi masama yun. Bakit? Ang buhay naman natin, itiyak na ng Diyos yan eh. Mahaba man o maiksi ang ating buhay sa mundo, ang mahalaga, nagawa natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Pero, sa sukatan ng tao, pag mahaba ang buhay mo, mapalad ka. Nandyan pa kayo? Sa paningin at paniwala ng tao, mabait ang Diyos sa iyo. Kaya nga, pagka ang edad ng tao ay tumunto ng 70, anong impresyon natin? Wow, si 70 years old na. Hallelujah. Kaya nga,
Alam niyo mga minamahal, kailangan talaga nating manalangin sa Diyos. Diba? Simple lang naman ang requirements para humabang buhay eh. Anong requirements ng Bible? Sundin nyo ang inyong mga magulang. Sundin nyo ang inyong mga magulang. Sapagkat yan ay may kalakip na pangako. Anong pangako? Hahaba ang... Oh. Sabi ng Bible yan, hindi ako may sabi niyan. Oh. Kaya nga mga bata, mga kabataan, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Gusto niyong mahabang buhay? Sundin niyo ang inyong mga magulang. Oops! Tama na. Matulog na kayo. Sumusunod ba kayo? Kung hindi kayo sumunod, tama na. Hanggang 40 na lang, 45 ang buhay niyo sa mundo. Paano habang buhay niyo? Ay tulog niyo, 4 na oras na lang. Ay bata pa kayo. Ay sabi ng mga eksperto, dapat ang mga bata matulog ng 8 oras, 12 oras. Ay kayo, matulog 2 oras na lang. Diba? Pero katulog 2 oras, paggising nyo, doon ulit kayo nakaharap. Sa gadget na naman. Ang gadget, hindi yan magsasawa. Pag bumigay ang katawan nyo, kawawa kayo. No? Totoo yan mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga, maraming mga kabataan ngayon, marami ng sakit. Sakit sa bato. Kahit naiihi na, hindi mag-ihi. Bakit? Hindi maiwan ang gadget. Hindi maiwan ang computer. Andyan pa kayo? Hindi yan trabaho. Hindi yan ang plano ni Lord sa atin. Amen. Hallelujah. At kailanman, hindi yan paraan para umunlad at mabago ang ating buhay. Amen. Mag-aral kayo. Pag nakapagtapos kayo, magtrabaho kayo. Gagandang buhay niyo sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Ang sabi ng Bible, but if your heart turns away and you refuse to listen, no? Pag ang inyong puso daw at kayo'y tumalikod sa Panginoon, hallelujah, at tumanggi kayong makinig, sabi ng Biblia, hallelujah, sabi po dito, and if you are drawn away to serve and worship other gods, then I warn you now that you will certainly be destroyed. Hallelujah. Mapapahama kayo. Sabi ng Bible, you will not live alone. You will not live alone good life in the land you are crossing the Jordan to occupy. Hindi kayo mabuhay ng matagal na pagdating nyo doon sa kabilang ilog ng Jordan sa lupain para inyong sakupin. Diba? Paano nyo ba? Paano ma-enjoy ng Israel ang blessing ni Lord kung pagtawid nila ng kabilang pangpang ng ilog Jordan ay mamamatay na sila dahil sa kanilang katigasan ng ulo at ayaw makinig sa salita ng ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, you will destroy. Mawawasak kayo. Hindi kayo mabubuhay ng matagal pagdating nyo sa kabilang ibayo ng Jordan. Diba? Samantala, ang purpose ng ating pong Panginoon ay magandang buhay para sa kanila. Mahabang buhay.
kung susundin nila kung ano ang regulasyon ng ating pong Panginoon. Ano ang sinasabi ng Biblia? Hallelujah. Kaya nga, sabi po dito na sa verse 19, sabi niya, "Today I have given you choice between life and death, between blessing and curse. Now I call heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live. You can make the choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourselves firmly to Him." Sabi ng Bible. Ano po? Tatlong bagay yan, mga kapatid. You can make this choice by loving God. Amen. Hallelujah. Piliin natin. Mamili ka at piliin mo si Lord. Mahalin mo ang Diyos. Amen. Mahalin mo ang Diyos. Pag mahal natin ang Diyos, paglilingkuran natin siya ng taos sa ating puso. Amen. Pag mahal mo si Lord, hindi ka magpapahuli. Amen po ba? Kasi mahal mo ang Diyos eh. Diba? Alam niyo mga minamahal, pag anak ka ng Panginoon, dapat, ito tandaan natin, dapat lagi kang may conviction sa puso. Ano yung sinasabing conviction? Kino-convict ka, di ba trabaho ng Espiritu Santo yan? Anak, linggo ngayon. Anak, alas 8 na. Pero pag wala kang conviction, tanongin mo sarili mo, Kristiyano kaya ako? Anak kaya ako ni Lord? Bakit wala kang conviction na nararamdaman? Kasi nga, immune ka na eh. Manhid ka. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, manhid ka ba? Hello? Diba? Pagka may mensahe na medyo masakit para sa'yo, aray. Pero pagka may mensahe masakit at hindi mo naramdaman ang sakit, tanongin mo sarili mo, baka wala ka na sa Panginoon. Nandiyan pa kayo? Di ba? Kaya nga dapat may conviction ka. Na pag-araw ng para sa Panginoon, pag-araw ng linggo, dapat nandun ka. Amen. Wala ka dun sa basketbulan. Diba? Wala ka kung saan pamasyalan. Linggo na mamasyal ka. Di balik kung talagang importante talaga. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi naman natin sinasabi na, oh sige, pag membro ka ng Hosea, dapat presente ka linggo-linggo. Maganda rin yun. Amen. Pero hindi naman yun requirement sa langit. Alam niyo yun? Diba? Hindi naman requirement sa langit pagka dapat 100% present ka pag linggo. Hindi natin pwedeng hatulan ang ating kapwa, ang ating kapatid. Amin po ba? Pero kailangan eh. Sa buhay na mayroon tayo, unahin natin si Lord. Unahin ka rin ang ating pong Panginoon. Amin po ba? Loving God. No? Dapat, kung mayroon ba mga tao na mapagmahal sa Diyos, ikaw yun. No? Tayo yun. Hallelujah. Sabi ng Bible, no? Glory, glory to God. Sabi dito,
Hallelujah. You can make this choice by loving God. Loving the Lord your God and obey the Lord. Pag mahal mo si Lord, susundin mo siya. Amen po ba? Obey the Lord. Kasi mahal mo siya eh. Diba? Diba pag mahal mo ang isang tao, kung ano sabihin niya, susundin mo. Pero kung ipahamak mo naman, huwag mo sundin Diba? Alam niyo mga minamahal, ang Diyos pag minahal natin, kung ano ang sinasabi niya, susundin natin. Bakit? Kasi nga, alam natin kung ano ang sinasabi ng Diyos, lahat ng yan para sa ikabubuti natin. Amen. Hallelujah. Para sa ikabubuti natin bilang kanyang mga anak. Hallelujah. At ang panghuli sabi niya, committing yourselves. Amen. Mahalaga ang ating commitment sa Panginoon. Pagtatalaga ng ating buhay sa Kanya. Hallelujah. Committing yourselves firmly to Him. Na sa Kanya lamang tayo maglilingkod. At Siya lamang ang Diyos na ating paglilingkuran. Amen. Sabi ni Joshua sa kanyang mga kababayan, ngayon, mamili kayo saan at kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosan ba ng ating mga ninuno sa Ehipto, sa kabilang ilog, o kay Yahweh? Ngunit ako at ang aking sambahayan, at ang aking pamilya, at ang aking mga anak ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Mahalaga yan, mga minamahal. Diba? Bawat pagpalit ng taon, ginagawa natin ang ating sarili, itinatalaga natin sa ating Panginoon, ang ating mga sarili sa Kanya. Sapagkat yan ang sabi ng Biblia, mahalin natin ang ating Panginoong Diyos, sundin natin ang ating Diyos, at italaga natin sa Kanya ang ating buhay. Hallelujah, at ang ating mga sarili. Purihin po ang ating pong Panginoon. Kaya nga, sa ating kalagayan, ako'y naniniwala na mababago lamang ang ating buhay kung ang salita ng Diyos ay ating ilagay sa puso natin. Amen? Huwag lang nating basta pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kung maaari nga, namnamin natin Nguya-nguyain natin. Alam nyo, isang kapatid na nagkwento sa akin, Pastor, ang lolo ko, munti ko na rin sabihin, wala ka sa lolo ko. Parang Tito Vic and Joey, Hindi po. Sabi niya, ang lolo ko, Pastor, kaya mahabang buhay. Kung umuya ng pagkain, matagal. 100 sa kanan, 100 sa kaliwa. Pero mo yun? Kanan muna ang umuyain niya. Tapos, pag maka-100 sa kanan, sa kaliwa uli. Bago lunukin. Bakit kailangan? Kailangan bang nguyain natin ng maayos? Kaya nga, maraming nagkakasakit ng colon cancer
Kasi pag subo, dinisulunok. Alam niyo yun? Pag subo ng pagkain ay maya-maya wala uli. Subo uli. Ay makarami ka nga. Kaya nga yung substance ng pagkain, hindi talaga pupunta sa mga bahagi ng katawan natin eh. Kasi, hindi natin nginunguya ng maayos. Bahala na yung digestive system natin gumiling. Kaya napapansin nyo? Pag dumi nyo eh, pagtingin, uy, bakit? Kinain ko, malunggay. Paglabas, malunggay pa rin. Hello? Pagkain nyo, saba. Nilagang saba na saging. Pagtingin nyo, saba pa rin. Pero mo, tinunok mo na yun, ha? Bakit hindi siya natunaw? Bakit hindi natin nginunguya? Oo nga, no? Ano yun nung may kwento sa akin ng isang kapatiran? Na-realize ko, oo nga, no? Pag ang pagkain hindi mo nginunguya ng maayos, kung ano ang nginuya, kung ano ang nilunok, kung ano ang pumasok sa bibig mo at nilunok mo, yun din ang lalabas. Pero pag ginuya mo ng gusto yan, hindi na mahirapan yung ating bituka. Diba? Malayo ka sa colon cancer, malayo ka sa sakit. Tingnan yung mga matatanda noong unang panahon, kaya mahaba ang buhay nila. No? Kasi nga, pag kumain sila, ginunguya nila ng gusto. Ganyan din tayo bilang Kristiyano. Dapat nguyain natin ang salita ng Diyos. Amen? Huwag lang yung pag narinig mo, pumasok sa iyong tainga, kaagad-agad nilunok mo, hindi mo nang inuya. Kaya pag ang resulta, hindi mo naintindihan. Pag hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos, ano po? Hindi na bago ang buhay natin. Amen? Totoo yun. Pag hindi natin naintindihan ang Biblia, ang salita at mensahe ng Diyos, hindi rin nababago ang ating buhay. Hindi mababago ang ating sistema at paglilingkod. Bakit? Hindi natin nginunguya ng gusto ang salita ng Diyos. Kaya nga, kahit ang salita ng Panginoon natin na pakinggan, mabigat man, mahirap, masakit, pero pag nginuya mo yan, wow, mapait man ito, pero masarap to, maganda sa katawan to eh. Nandiyan pa kayo? Diba? Hindi lahat ng mensahe matamis. May mga mensahe na mapait. At tingin ko, maraming bata ayaw ng mapait na pagkain. Pero, maganda sa katawan yan. Ganyan din sa ating espiritu, sa ating kalagayan bilang Kristiyano. Kailangan mo nguyain kahit hirap ka pa, kahit hindi maganda sa panlasa. Pero pag ninamnam mo yan, nginuya mo ng gusto yan, magiging malusog ka bilang Kristiyano. Lalago ang buhay mo bilang anak ng Diyos. Kahit anong problema, anong darating na mga karamdaman sa iyo, hindi ka may bubuwal. Bakit? Matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Kaya nga, salamat sa ating pong Panginoon. No? Piliin natin at mahalin natin una't higit sa lahat ang Diyos.
sundin natin ang kanyang salita. Italaga natin ang ating buhay sa kanya. Sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Kakanta tayo kay Lord. Amen? Gusto ni Lord marinig ang boses mo eh. Gusto ni Lord na kinakantahan natin siya. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided To follow Jesus, no turning back. no turning back. I have Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is My reward and all of my devotion. now There's nothing in this world that could ever satisfy. Hallelujah. true Every time my soul is sing, no turning back. I've been set free. Hallelujah.
decided to follow Jesus. No turning back, No turning back. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, kita mo ang kalagayan ng bawat isa. Kita mo ang iyong mga anak. Kita mo ang bawat kamay na nakataas na ngayong umaga, Panginoon, ay nagtatalaga minsan pa ng kanilang buhay sa inyo. Lord, patuloy mo kaming samahan sa panibagong yugtot taon ng aming buhay, sa aming paglalakbay. Panginoon, unang tigit sa lahat, Ikaw ang Diyos na dapat naming mahalin sa aming buhay. Maging masunurin kaming mga anak mo. Hallelujah. At lagi namin, Panginoon, na ang aming sarili ay may talaga sa inyo. Panginoon, salamat sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang buhay ng iyong mga anak. Ano man ang aming pagdaanan sa buhay na mayroon po kami, alam namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na kasama namin. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng tagumpay sa bawat isa. Salamat sa masaganang provision mo sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. And Lord, ngayong umaga, dinideklara namin ang kasaganaan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Lord, sinisira namin, dakilang Diyos, ang lahat ng kapos ng kahirapan sa bawat pamilya. In the name of Jesus, ang sumpa ng karamdaman ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Hallelujah. Ang sumpa, Panginoon, ng anumang mga problema, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, salamat sapagat ngayong umaga, Panginoon, pinalaya mo ang iyong mga anak at mananatili kaming malaya mula sa araw na ito, dakilang Diyos. Lord, i-restore mo, Panginoon, ang lahat ng nawala sa buhay ng iyong mga anak. I-restore mo, ibalik mo, Panginoon, ang lahat ng mga nawalang pagpapala para sa kanila. In the name of Jesus Christ. And Lord, we declare right now, hallelujah, blessing upon blessing, favor upon favor, O God, sa buhay ng bawat isa, bawat bata, kabataan at mga magulang, in the mighty name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilya, bawat sambahayan ng iyong mga anak. Magmahalan ang bawat pamilya, Panginoon, at maglingkod na may katapatan sa inyo. Na ikaw ang Diyos na magbigyan ng kasiyahan ng iyong mga anak. Salamat, pagpalain mo ang sunod naming gawain sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Sige po, tayo po'y makakausap.